Dahil sa matinding pagnanais na patayin si Chi Chingmo, walang kamalay-malay ang mga umaatake na nakabangga nila ang isang tunay na diyosa. Napapalibutan siya ng mga miyembro ng Plant God Cult, ngunit sa halip na tumakas, naghanda siyang ipakita sa mga hangal na ito ang tunay na kapangyarihan ng isang tunay na immortal. Agad na napagtanto ng commander ng culto na nasa matinding panganib siya. Sa takot, mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras, ngunit huli na ang lahat. Sa isang simpleng kumpas lamang ng kamay ni Chi Chingmo, sumabog ang katawan ng commander at nagkapira-piraso. Napatulala sa matinding takot ang natitirang mga kultista habang nakikitang nawasak agad ang kanilang makapangyarihang pinuno, nagmakaawa silang patawarin sila, ngunit hindi sila pinansin ni Chi Chingmo. Sunod-sunod niyang pinakawalan ng napakalalakas na pagsabog na tuluyang lumipol sa buong pangkat ng mga umaambush. Pagkaraan lamang ng ilang segundo, nang mawala ang usok, iniunat niya ang kanyang kamay at sinalo ang ilang kumikinang na pulang perlas ng enerhiya na nabuo mula sa mga bangkay ng kanyang mga napatay na kalaban. May ilan pang nakaligtas na kultista ang nagtangkang makipagkasundo, sinabi nilang napilitan lamang silang sumali sa kulto at handa silang ibunyag ang mga pinakamahalagang lihim kapalit ng kanilang buhay. Ngunit winasak pa rin sila ni Chi Chingmo habang kinokolekta ang natitirang mga perlas ng enerhiya, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Wala ni isa sa mga nakamaskarang mandirigma ang nagtataglay ng mataas na uri ng energy core, napagtanto niyang katulad niya, mga tao rin sila mula sa daigdig na dumaan sa portal at hindi mga makapangyarihang nilalang ng mundong ito. Dahil napakahina ng enerhiyang naibibigay ng mga tao upang maibalik ang kanyang lakas, ibinaba niya ang tingin sa isang grupo ng mababangis na halimaw na may mapupulang mata sa madilim na gubat, nagpasya siyang sila na lamang ang kanyang tatapusin upang makita kung gaano kalakas ang enerhiyang taglay nila. Habang lumilipad si Chi Chingmo sa ibabaw ng mga puno, napansin siya ng mga katutubong halimaw, nang malaman nilang isa siyang tao, sabay-sabay silang sumugod upang pagpira-pirasuhin siya. Nanatiling kalmado si Chi Chingmo, itinaas lamang niya ang kanyang kamay at sa isang simpleng kumpas ay nagpasabog ng napakalalaking pagsabog na nagliwanag sa buong kalangitan at tuluyang nagsingaw sa buong kawan ng mga halimaw. Nababalot ng dugo ng mga halimaw ang kanyang katawan habang ninanamnam niya ang pamilyar na pakiramdam ng labanan. Gayunman, napabuntong hininga siya dahil hindi dugo ng tao ang dumidikit sa kanya, kaya hindi niya ito magagamit upang maibalik ang kanyang naubos na enerhiya. Kailangan pa rin niya ang pagsasali ng dugo ni Lin Zeken upang ganap na makabawi, gayunpaman, magandang simula na rin ito. Bago siya umalis, napansin niya ang ilang kumikinang na bughaw na kristal na nahulog mula sa mga labi ng mga halimaw. Sinalo niya ang isa at napagtantong hindi yun ordinaryong bato. Ang mga ito ay napakadalisay na spiritual crystals na naglalaman ng higit na mas maraming enerhiya kaysa sa mga spirit stone nung sinaunang panahon na kanyang pinagmulan. Nakakita siya ng madaling paraan upang maibalik ang kanyang lakas, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tipunin ang lahat ng kristal. Nagpasya siyang ang pangunahing layunin niya ngayon ay ang makalikom ng pinakamaraming purong kristal hanggat maaari upang malaman kung paano niya magagamit ang mga ito. Sabik na makakuha pa ng mas maraming gantimpala, lumipad siya ng mas malalim sa mabatong mga kanyan upang maghanap ng mas malalaking grupo ng mga halimaw. Samantala, sa kaibuturan ng baluktot na lambak, isang bangungot ang kinakaharap ng pangkat ng depensa ng mga tao, isang napakalaking kahoy na dragon ang nakatindig sa kanilang harapan, handang lipulin silang lahat, sugatan at duguan ang buong lugar habang sumisigaw si Deputy City Lord Qin Yuanbai sa mga estudyante na tumakas. Samantala, pilit namang tumatayo ang sugatang si Luo Chansui. Si Luo Chansui at ang kanyang mga kaklase ay nagtatakbuhan sa makitid na kanyan habang bumabagsak mula sa itaas ang naglalakihang mga ugat ng puno. Sinikap nilang makatakas ngunit masyadong mabilis ang kanilang kalaban, biglang kumapit ang matutulis na ugat sa kanyang katawan at itinaas siya sa ere kasama ng kanyang mga natatakot na kaklase. Alam niyang balak silang gawing mga walang isip na puppet ng Plant God Cult. Sa halip na hayaang kontrolin siya na piliting labanan ang sarili niyang mga kababayan at maging kalaban ng sangkatauhan, nagpasya siyang isakripisyo ang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog ng sarili niyang enerhiya. Habang mahigpit siyang nakagapos sa naglalakihang mga ugat ng kulto at naghahanda sa kanyang huling sandali, biglang nakaramdam ng napakalakas na presensya ang mga kultista. Lumitaw si Chi Chingmo sa mataas na kalangitan, mistulang isang makapangyarihang diyosa, na ikinagulat ng lahat ang kanyang pagdating. Wala silang ideya kung gaano siya kalakas, kaya agad silang nagsama-sama at sabay-sabay siyang sinalakay, ngunit ni hindi man lang natinag si Chi Chingmo. Kumumpas lamang siya ng isang beses at nagpakawala ng napakalalaking nagniningas na pagsabog na sa loob lamang ng ilang segundo ay ginawang abo ang buong pangkat ng mga umaatake.
Ikinagulat naman ni Luo Chenshuai ang nangyayari habang tumulo ang dugo mula sa pagsabog. Mula sa ibaba, tuluyang namangha si Deputy City Lord Shin Yuanbai, ang mga kultistang kanina lamang ay walang kalaban-laban nilang Kinorner ay nabura sa isang casual na kumpas lamang. Si Luo Chenshuai at ang iba pang nakaligtas ay napatitig na lamang, nagtatakang kung sino ang misteryoso at napakalakas na tagapagligtas na ito. Ngunit nagsisimula pa lamang ang maalamat na sinaunang maestro, lumipad siya ng mas malalim sa Origin Land at walang habas na nilipol at pinino ang bawat mabangis na halimaw na kanyang matagpuan. Naalala rin niya ang ipinangako niya kay Lin Zichen, kaya isa-isa rin niyang hinanap ang natitirang mga miyembro ng kulto at tuluyang winasak ang lahat ng kanilang mga lihim na himpilan sa loob ng kagubatan. Habang nataranta ang mga kultista na tumatakas sa mga pagsabog. Sa kabilang panig ng kagubatan, agad na ibinalita ng isang higanteng berdeng halimaw sa nakamaskarang pinuno ng kulto ang isang napakasamang balita, isang napakalakas na babae na nakasuot ng sinaunang kasuotan ang lumitaw sa lugar at ganap na sinisira ang lahat ng kanilang mga plano. Mas lalo pang lumala ang balita nang sabihin nitong napatay na ang kanilang high priest, ang dalawang protector, at ang tatlo nilang elder. Bukod pa rito, nabura na rin sa mapa ang lahat ng kanilang mga himpilan. Lubos na nabigla ang nakamaskarang babaeng pinuno ng kulto, hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari at agad niyang pinaghinalaang may mataas na opisyal sa loob mismo ng kanilang samahan na nagtataksil at naglalabas ng kanilang mga lihim. Nang makitang tuluyan ng bumabagsak ang kanilang plano, nagpasya siyang wala na silang oras para maghintay. Dahil natatakot siyang mawala ang lahat, iniutos niya sa kanyang mga tagasunod na makipag-ugnayan sa Great Elder na nasa daigdig at agad simulan ng malawakang pag-atake sa lungsod ng Shanghai. Samantala, malayo sa larangan ng digmaan, ipinagdiriwang ni Lin Zichen ang sarili niyang malaking tagumpay. Matapos ang matinding pagsisikap at pagpapawis, matagumpay niyang nabuksan ang espesyal na energy point sa kanyang utak. Bigla siyang tinukso ni Shen Xinghan, nagtatanong kung ang malaking ngiti ba niya ay nangangahulugang nagtagumpay na siya. Napatawa si Lin Zichen at tinanong kung nabuksan na rin ba niya ang sarili niyang energy point. May pagmamalaking nagsinungaling si Shen Xinghan, sinasabing nauna pa siya rito ng 10 minuto, hiningi niyang aminin ni Lin Zichen kung gaano siya kahusay, napangiti naman siya at pinuri ang kanyang napakatalinong kasintahan. Ngunit biglang nawala ang mapaglaro nitong ngiti, umupo siya ng tuwid at seryosong tumitig sa mga mata ni Lin Zichen, sinabi niyang may mahalaga siyang tanong. Binanggit niya ang matitinding energy training na ginawa nito kasama ang kanilang napakagandang guro. Habang nakasuot ng matamis ngunit nakakatakot ng ngiti, tinanong niya, ano ba talaga ang pakiramdam ng dibdib ni Qi Chengmo noong mga sandaling iyon? Natigilan si Lin Zichen at namula ang kanyang mukha habang napakamot sa kanyang ulo, kinakabahan niyang ipinaliwanag na ang tanging iniisip niya noon ay ang mabuhay at wala siyang panahon para isipin ang ganoong bagay. Hindi siya pinaniwalaan ni Shen Xinghan, nagmuso siya, nagkrus ng mga braso, at tinawag siyang sinungaling. Aniya, ilang araw silang magkasama ni Qi Chengmo, kaya imposibleng wala siyang napansin. Sa sobrang pagkapraning, mabilis na ikinumpas ni Lin Zichen ang kanyang mga kamay at ipinaliwanag na dahil sa napakadelikadong enerhiya, para bang nasusunog ang kanyang mga kamay kaya wala siyang ibang naramdaman. Nakitid ang mga mata ni Shen Xinghan habang tinatanong kung nagsasabi ba talaga siya ng totoo. Pawis na sumumpa si Lin Zichen na nagsasabi siya ng katotohanan, ngunit bago pa matapos ang kanilang pagtatalo, biglang nagsimulang yumanig ng napakalakas ang buong silid, kumapit silang dalawa sa kama habang nanlalaki ang kanilang mga mata, sabay na nagtatakang kung isang napakalakas na lindol ba ang tumama sa buong lungsod.